June 12, 2026. Nasa loob ako ng SM Sukat sa extension going to LRT Sukat Station or A. Santos Station. June 12, walang pasok, holiday. Namatay tao na patayin ang presidente o first lady at noong speaker of the house, no? At maganda din yung pinoint out ni Attorney Lotok na sinabi nga niya, no? Ang instructions ba niya, be relentless in pursuing this, no? Huwag kang titigil hanggang di mo nagagawa to. So yung tanong dyan, may epekto ba yung mga ganyang minor discrepancies sa napakalinaw na public statement and admission? Okay, very good. Usad po tayo, no? Later, posible din po na may salang si Attorney Zuleika Lopez. Kasi sabi ng depensa kahapon, halfway pa lang. Ibig sabihin, kalagitnaan pa lang siya. Baka humaba pa. After nun, may redirect pa. Ano po? Zuleika Lopez. Man, si Attorney Lopez, ano naman po ang kanyang ampag sa hearing na ito? Anong gusto niyong hugutin from the Chief of Staff of the Vice President, Attorney? Well, kung sakali kong to mention, if there's still time for it, no? Na-contempt si Zuleika, Attorney Zuleika Lopez noon eh. Kaya nagalit si BP Sara. Remember, the defense itself, no? Doon sa cross-examination nila, sa first witness namin, they played certain portions of that video noong November 23, 2024 showing in particular si Attorney Zuleika Lopez, ano? So meaning she was there inside the room when it happened. So, ang ano po niya, ang testimonya niya, papatawag siya mamaya ay dyan ho iikot. Pero ano po ang kategory niya? Kasi may nabasa ako Witness. hindi pa naman daw siya may tuturing Nung mangyari? hostile witness as we speak. Ano bang tawag sa kanya? Okay, well, kapag ho kasi isang panig, no, representa isang witness, as its own Nakita niya, personal knowledge. kailangan muna ma-establish muna niya na hostile witness siya. We will ask the court to qualify the witness as an expert witness. No? Para magawa yon, kailangan ma-establish muna sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya, no? On direct examination, na Nasaan ka? of that witness are adverse. to the Nung interest nagbanta of the si party BC calling her as a witness, no? So dapat adverse ang witness. Sara, Ang nasaan sila Attorney Zuleika? And once we establish that, pwede na siyang ma-qualify ng court as a hostile witness. And we will only know that once she starts talking. Hanggat hindi pa siya nagsasalita, hindi pa natin malalaman, Attorney. Kahit alam naman natin na Chief of Staff siya ng Vice President, kailangan munang magsalita siya? Is that what you're saying? Tama, kailangan ma-elicit ho sa kanya itong mga admissions na to, no, which would serve as basis for asking us asking the court, no, Kailangan. na qualify siya as a hostile witness. No? And Kada what difference does it Notary make Republic for yan, ninyo sa ating mga kababayan? Ano ang diferensya naman kapag bigla na siya itinuring na hostile witness as opposed to now na hindi pa natin alam kung talagang hostile witness siya or regular? makakatulong yan witness sa investigasyon, sa prosecution. Ang ordinary witness, no, ang pag-ask sa witness na to, bawal ho yung mga leading questions, no? So, yung nakikita natin dun sa mga nakarang na araw, no, na paglilitis yung leading questions ay kapag ho ang tanong ay masasagot by yes or no, yan ho ay normally objectionable, no, for being leading. Kasi ang rason nun, parang ikaw na ang nag-supply dun sa sagot ng witness. Sabihin na lang niya kung yes or no. But on cross-examination, pwede yan, no? So you would see, for example, the Nasaan ka nun? cross-examination na ginawa kahapon kay Attorney Lotok, ang mga tanong, no? Personal knowledge. Puro leading questions. Now, kapag na-consider as hostile witness, ang isang testigo namin,
ang direct examination namin, nung pagtatanong sa kanya, ay as if we're conducting cross-examination. So, meaning pwedeng leading questions na. Pero pwede din po na lahat ng tanong, ang isasagot po niya ay invoke my right against self-incrimination. Ay, Pwede hindi. rin po ganun ang sagot niya. Hindi Hindi naman kailangan mo kasi para ma-invoke yung right. Bali wala yung pagpunta niya dyan. Yung tanong, nag-elicit ng sagot na possibly will put her in Contempt. legal jeopardy, or which would cause her to incur criminal liability. So kung hindi naman ho ganon, then hindi niya ho pwedeng invoke yun. Pero siya ang magdidetermine nun, hindi po kayo, hindi ho ba? If she feels na medyo threatened siya, yun ang i-invoke niya pa ulit-ulit. So what happens kapag ganun? But she will have to justify that, and we can object to it. Kasi at the end of the day, it's the impeachment court that will rule, kung tama ba ang pag-invoke niya ng right against self-incrimination. Okay. So pwede siyang sabihan, no, you cannot invoke that. You need to answer the question. Pwede siyang utusan ng ganun. Ay, kondisyon mo rin. Contempt. Pero pag sinabi niya, Your Honor, I don't wanna answer that. Contempt. Paano mangyayari nun? Contempt. Masasite siya in contempt pag ayaw niya sumagot. Tama ko yun. Kapag ang finding ng impeachment Kulong na court naman. is no basis to invoke right against self-incrimination. Magbabanta na naman si Inday Ganun po pala yung sistema, po. So mamaya, ang direct examination kay Attorney Zuleika, si Attorney Iligutan pa rin, Attorney Tolosa. Tama. Sa hanggang sa articles na ito, lahat ng Attorney witness dito, Tolosa, care of yung Ligutan. tinatanong. Hindi naman. So hanggang saan lang si Ligutan? Well, the extent of the time Si Alvin tatapusin ho niya. Chico nagtatanong kay Attorney Tolosa ng DCMN. Buti na sabi ni ni Congressman Jokno sa amin, nakala namin kasi change, substitution, kasi ang depensa nag-substitution na Attorney J. So ito, matter of strategy. Strategy ito ng mga abogado. Hindi naman na baka Attorney kasi J. mapagod Tolosa. Si Attorney Ligutan, Attorney J. Tama, And ang reason, we've been asked about this in my different interviews. Bakit hindi namin pwedeng ma-share, kung sino ba yung mga lawyers assigned sa kanino, kasi, madaming possibility, for example, ang original na plan, si Atty. Ligutan na hawak dito. But for some reason, Ayun po, maliwanag po yung sinabi na Attorney J. Tolosa na kapag paulit-ulit na nag-invoke ng kanyang right si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni BP Sara, mamaya July 14, Vicky? July 14 na. Mamaya, isasalang si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni BP Sara. Yun pala, dalawa pala yung departamento na o opisina na Chief of Staff siya ni BP Sara doon sa OBP, yung Office of the Vice President, at saka yung DepEd nung secretary pa siya. So, nagkataon kasi nung panahon na nung araw na nagbanta si BP Sara kay Pangulong Marcos sa First Lady at saka dating Speaker Martin Romualdez ay kasalukuyang nakakulong in contempt sa House of Representatives si Attorney Zuleika Lopez. Kaya siguro galit na galit si Vice Presidente Sara at nagbanta nga sa Pangulo. So, tayo po ay nakikinig
o na tayo nakapakinig kay Alvin Lachico ng DZMM Radyo Patrol Balita, alas 7 ng umaga, July 14. Makiklik lang po yung kamay sa baba, at saka yung larawan sa baba ng video, at lalabas yung subscribe, pakiclick din po. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking YouTube channel, ang Danilo Bison TV. At meron pa isa, Danilo Bison 2.0. Meron din po akong Facebook page, ang Garja Balita. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig. Good day and God bless. Yung sa meron yun sa office talaga namin yun. Sa office na apply. Yung mga senior? Sa senior. Inaano namin sa mga shaking. Mga outlet din, mga fast food. siguro. Baka Chowking. Nagugas na siguro yun. Nagugas na siguro. Nag-uhugas sa kusina. Helper. Parang nag-a-assist lang sa mga fast food. Shakings, ganyan. Senior rin yan doon? Opo, meron kami nun para sa mga senior. Saan nag-a-apply? Doon sa office mismo namin. Sa doon mismo? Sa Intramuros ba yun? Sa Paranaque City Hall po. Paranaque. Sa Peso. Sige, thank you Kasi nag-ano ako nag-observe ako. Nagbablog kasi ako. Ito, nakapila. Yan, nag-apply ng trabaho. Ang dami, no? Nag-apply ng trabaho lahat. Dito sa SM Sukat. Yung Palandol, dito sa nakausap ko kanina, taga-Dol Paranaque yata yun. Pwede rin pala mag-apply ng yung mga senior citizen. Diretso ka na sa Dol office ng Paranaque. Siguro nun, kasi wala ako nakikita dito mga senior. Tama yung sinabi yung kausap ko. Sa Dol, diretso ka na. Dol office. So ngayon, alam ko na. Tumatanggap pala na senior citizen. Kasi itong administration, Marcos administration, may project yung Angdol para siguro magkaroon ng trabaho yung mga naghahanap, maghanap ng trabaho. Ang hirap kasi maghanap ng trabaho kung walang sistema. Hindi mo naman kung saan pupunta. Dahil aalis ng bahay, hindi wala mo saan sila patungo. Kung mayroon mga ganitong announcement, June 12, punta kayo sa SM, ganyan. Meron doon mga job vacancies, job fair. Kaya nga, ang daming tao
Ang daming pumila. Eh, ilan yung SM sa buong Metro Manila. Malamang, yun ang sistema na isip nila. Yearly. Para hindi nahihirapan yung mga naghahanap ng trabaho. Kasi, minsan, doon sa, tawag dito, doon sa office ng DOL, maaaring masikip doon. At siguro may init pa. May init ang panahon. Baka sa labas-labas lang. Eh dito, aircon eh. So, maginhawa. Yung mga naghanap ng trabaho, may mga available form yan, pipilapan. Tapos pilapan yung form.